mga lodi, magandang araw po sa lahat. So in this video, for the information of everyone, foreigner ang iba dito. Bakit foreigner? Hindi nila alam to eh. So only criminology knows ano itong nakabox na to, o yung mga nakabox-box. So for the information of everybody, ito yung fingerprint card. Siyempre hindi naman to a fingerprint card. Nag-drawing lang ako. Then may mga blocking of letters dito. So itong mga blocking of letters ay ito yung mga different fingerprint patterns natin. So may mga blocking ang fingerprint patterns eh. So itong W, ito yung plain roll. Itong C, central packet loop. Itong X, yung accidental roll. Ang D is double loop roll. Then ang A, mga plain arc to. Ang T is tinted arc. Ang X is double accidental roll. Then ang C, central packet naman, double loop. Then ang U is ulnar loop. So ang maka-relate lang nito is yung naka-undergo ng fingerprint examination. For the review lang to sa mga alam na ano yung sa fingerprint. So as we all know, fingerprint is one of the best, di ba, personal identification and pinakasikat kasi because of his accuracy, di ba, reliability. So reliable ang fingerprint and we can use this as evidence in court, especially when we will be able to identify a certain victim, person, or suspect, or yung mga nakita natin ng mga fingerprints sa crime scene. So, again, sa review to, so ang i-discuss ko dito is yung primary classification. So once we say primary classification, ito yung one of the classification ng Henry system, ng fingerprint na Henry system, wherein ginagamit ito ng mga criminologists, and mga educators. Then, hindi lang sa mga criminologists, mga educators, pati rin sa mga expert, sa mga practitioners ng fingerprint. So, pinaka the best, or ito yung pinaka talagang sikat na personal identification. So, primary, di ba? So, classification to. So, wherein, one of the classification to, di ba, may mga primary, secondary, subsecondary, major, final, and K. So sa primary, ang kinukonsider na fingerprint dito is all fingers, di ba? Ang fingers na kinukonsider is all fingers, then appeal na dito yung thumb, di ba? So ang ilalagay natin or kinukonsider natin to solve in primary classification is lahat ng fingers ay involved lahat ng fingers. Then, we already know, or we should consider also, that each finger is may equivalent na value na tinatawag nila. Yeah. So, every finger has its equivalent value. So, as you already seen in my mga boxes dito. So, itong upper part, ito lahat, ito ay right hand, di ba? Right hand to siya. Ito yung thumb, ito yung index, ito yung sa middle finger, ito yung sa ring finger, at ito yung sa little finger. Ito ay right hand, di ba? Right hand siya. Right hand tong upper part na to sa fingerprint card. Ito namang sa lower part, ito ay left hand. Left hand siya. So, we have the thumb siya. Ito, thumb to. Ito, index, middle, ring, and the little finger.
So as you can observe, ito yung gagamitin natin to solve the primary classification. So again, sinabi ko na kanina na ang primary classification has value. Every fingers has value. So for example, ang right thumb, may value ito na 16. Then, the same sa right index, 16 din to. Ang sa middle, 8 siya. Then, same din sa ring finger, sa right arm, hand din, 8. Then, sa little finger, sa right arm, or right hand, is 4. Then, 4 naman tayo dito sa thumb, sa left hand natin, 4. Then, we have the value of 2. 2 sa index left finger. Then, 2 din dito. Again, sa middle left finger siya. Then, 1 ang value dito sa ring left finger. At 1 din ang value sa little left finger. So, medyo mahirap, no? So, wala ito sa ibang course, especially yung mga hindi naturuan talaga ng fingerprint. But, as I have said, for review to, kaya i-review natin. Diba? So, meaning, may equivalent value ang sa primary classification. Sa thumb, 16. Index, 16. Sa middle, 8. Sa ring finger, 8 naman. 4 dito sa little finger sa right arm, right hand. Then, 4 naman sa left thumb. Sa index is 2. Sa middle finger sa left hand is 2 na naman. Sa little, sa ring finger sa left hand, 1. Then, same sila sa little finger sa left hand. So, meaning, if titingnan natin sa fingerprint card, ang position ng finger natin is ganito. Ganyan yung position. Hindi ganito, ha? Hindi ganito. Kasi pag ganito, itong little finger yung yung nasa baba ng right thumb. So meaning ganito yung position sa index card, sa fingerprint card natin. Ganyan siya. 'Di ba? Ganyan yung position. So klarong-klaro, 'di ba? So every finger, again, balikan natin, every finger has its own value. Sir, given ba tong value? Itong 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1? Yes, given itong value na ito. Ito ay given sa Henry system na fingerprint. Ang Henry system ng fingerprint is nandyan sa TOS. Ito yung gagamitin talaga natin. So again, nandito na tayo. Tapos na tayo sa blocking, di ba? So alam natin na different fingerprint patterns have blocking. So may blocking siyang itong WCXD, di ba? Yung sa tinted art, sa plain art, sa pati yung sa ulnar loop, di ba? May blocking din. Radial loop, may blocking din, pero walang radial loop dito eh. So naka-blocking na siya. After sa blocking, ito yung pinakauna yung gagawin, di ba? Sa primary classification. After sa blocking, proceed naman tayo sa giving of value. So, alam na natin, given na to, na may 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. So, balikan ko, given na to, itong 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Tandaan, given na yan. Sir, if yung value na yan given, so ito yung gagamitin natin for solving the primary classification. Yes, yan yung gagamitin natin. Pero, tsaka lang natin yan magagamit if whorl pattern lang. Tandaan na? Whorl pattern lang magagamit itong
given na 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1 sa world lang. Sir, what if may lumabas na mga tinted arc, plain arc, ulnar loop, radial loop? Walang value yan sila. Meaning zero sila. Instead na 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1, zero yan sila. Tandaan, zero yan sila. Ang ulnar loop, radial loop, tinted arc at plain arc pag lumabas sa primary classification, zero yung value. So, walang value. So, sige, solve na natin. Alam natin na may blocking. Alam na natin na may different values ang every fingers. Alam na natin na ang yung sa taas is right hand, yung sa baba is left hand. Alam na natin din, we should emphasize din na rule pattern lang ang may value. What if, sir, lumabas tong plain arc, tinted arc, itong ulnar loop at radial loop. So, itong ator na to, si ator, wala siyang value. So, meaning, zero siya. Zero yung value. So, pero si world, ito yung basihan natin sa 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Si ator, pag lumabas, zero. O sino ba yan si ator? Zero, zero si ator. So, i-solve na natin. So, in primary classification, titignan natin ng una is ang numerator. Sir, ano yung numerator? Siyempre, itong numerator na tinatawag nila, ito yung nasa taas. Kung sa fraction pa, or yung sa mathematical na mga value, numerator ay nasa sa taas. Then, titingnan din natin si denominator. Denominator. Di ba? Si denominator sa baba naman siya. Kung si numerator nasa taas, si denominator nasa baba. So, titingnan natin. Always observe and alamin natin talaga sa fingerprint pattern na ang numerator is yung mga even numbers. Tandaan, balikan ko. Ang numerator is yung even numbers. Even numbers, isulat ko dito. Even numbers, si numerator. Si denominator, odd numbers. Odd numbers. Sir, ano tong even numbers? Ito yung 2, 4, 6, 8, 10. Balikan natin. Ang even numbers, noong sa elementary natin, ito yung 2, 4, 6, 8, 10. Meaning, even sila, then divisible by 2 sila. Yan yung mga even numbers. Ang denominator, ito yung, ang add talaga. Add is ito yung 1, 3, 5, 7, 9. So, pag i-divide mo siya ng 2, hindi siya divisible. Yan yung odd numbers. Sir, saan dito ang 2, 4, 6, 8, 10? Siyempre, may numbering itong fingerprint pattern natin. Fingerprint card natin in every finger. So, ito, si 1, ito si 2, 3, 4, 5, 6, si 7, 8, 9, at 10. Marami ng number, sir. Wag kabahan at wag dili maglibog. Sa Tagalog, malilibog. Hindi, ang yung sa Bisaya na malibog, meaning hindi na naiintindihan. Diba? So, tulala, hindi na naiintindihan. So, itong every finger, may different kuan sila. Value. Itong 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Pero may numbering din ang fingers. Si thumb, siya si 1. Si index, siya si 2. Si middle, siya si 3. Si ring finger, siya si 4. Si little finger sa
right hand natin siya si 5. Then 6 itong si thumb, 7 sa left to 7 si index sa left finger, then 8 si middle finger, si 9 is si ring finger sa left hand, then si 10 siya si little finger sa left hand. So may given din na numbering sila. So meaning si 2, 4, 6, 8, 10 or even numbers na ilalagay natin dito sa numerator ay ito yung index, si itong si ring, o di ba si ring to, o si ring sa right hand, si thumb, di ba si 2, 4, 6, 8 si thumb, then sunod, uy bawal si middle finger sa left hand at si little finger. So ito ang even numbers, 2, 4, 6, 8. So kung makita nyo yan sila, ito yung ilalagay natin sa numerator sa primary classification. Tandaan, kasi even numbers sila, 2, 4, 6, 8, 10. Then odd numbers sir, sino? Si odd numbers, ito si 1. Ay, bawal. Si 3, si 1, si thumb, di ba? Sa nakalagay dito sa right hand. Then sorry, si 3 sa middle finger sa right hand. Then si 5 sa left little finger sa right hand. Then si index sa left hand. Then si ring finger sa left hand. Itong limang to, odd numbers sila. Si 1, 3, 5, 7, 9. Itong si 1, 3, 5, 7, 9, pag makita mo sila, doon mo siya ilagay sa baba, sa denominator. Nakuha. So, tingnan natin. Isosolve natin ang primary. So, for example, even numbers. Number 2, di ba? Even numbers. 2 yung pinakauna. Si index finger sa right hand. So, si 2 is ano siya? Whorl or si ator? Nakalagay ba siya sa whorl na mga fingerprint pattern or si ator? Wala, hindi si ator. Hindi, klarong-klaro. Si siya, central packet loop. Whorl. Oh, loop lang siya pero whorl siya. So, belong siya sa family of whorl. So, if belong siya sa family of whorl, lalagyan natin siya ng value? Hindi. Lalagyan. So, anong nakalagay na value kang 2? 16. So, ang ilalagay natin dito is 16. Diba? 16 yan. Daan. O, i-plus naman natin. Plus ito eh. Matoy. Pag plus, ikan ko to. Itong plus, hindi red. Si plus is si blue. I-blue natin si plus. Plus, punta naman tayo sa dito kang ring finger sa sa right hand. Right hand. So, si number 4, di ba? Ito yung ikalawang numerator sa even numbers. Si 4 is ano siya? Whorl or ator? Member ni Atoro 0. Member ba? Hindi. So, meaning may value siya. So, hindi siya member ni Ator. Sa whorl family siya. So, may value siya. So, double loop, di ba? Double loop whorl, may value. So, meaning, itong si number 4 is may value man. So, 8 ang value, ilalagay natin ang value niya. Nakuha? Syarong hindi makuha. 8, di ba? 8 ang value niya. Then, after that, sino yung sunod na even numbers? Si index, si ring, dito na. Si
thumb, left thumb. Meaning si number 6. Si number 6, titingnan natin. Whorl pattern or member ni Ator. Member ni Ator kasi tinted arc. So meaning, may value siya. Walang value. Siguro lang may value. So meaning, wala siyang value. Ano yung ilalagay natin? Si Ator is 0. Atoro, 0. So 0 si Ator. Diba? Okay. Ikatatlong even numbers na to. Diba? Ikatatlong even numbers. Ano naman yung ikaapat? Bad yan. Si number 8. Si number 8 is middle left hand. So si number 8 ba is member ni Whorl or ni Ator? Whorl, di ba? Nakalagay dito, central pocket loop Whorl. Member siya sa family ni Whorl, so may value siya. Ano yung nakalagay na value sa kanya? 2 ang nakalagay. So meaning, ilalagay natin tong 2 dito. Di ba? So, okay siya. Bad. Sorry. Nagdi-discuss lang ako. Then, pinakalas. Dito. Ang pinakalas is si number 10. Itong little finger. Kasi 10, even even numbers. Siya yung pinakalas na even numbers. So, sa even numbers na number 10, member ba siya ni Whorl or ni Ator? Pag member ni Whorl, may value. Ilagay natin yung value niya, equivalent value niya. Pag hindi, si Ator, 0. Ulnar loop o Ator. Member ni Ator. So, 0 siya. Okay tayo dyan, baby. So, ito yung sa numerator. Nakuha na natin si numerator. Si denominator na naman. Si denominator, again, odd numbers. Si 1, 3, 5, 7, 9. Si 1, Whorl pattern, hindi. Member ni Ator? Hindi member ni Ator. May value? May value. Okay? Anong value niya? 16. So, plain Whorl man siya, ilagay natin dito ang 16. Okay? Okay pa sa all right. Then plus naman tayo, pag tapos na si 1, yung pinakauna na odd numbers, doon naman tayo sa bawal. Si number 3. Si number 3 ba is Whorl pattern or member ni Ator? Whorl pattern si number 3. So meaning, may value siya? Yes. Ano yung equivalent value niya na nasa taas? 8. So ilagay natin si 8 dito. Okay tayo diyan, mga pare. Mga ludi. Okay. Tapos na tayo sa 1. First odd numbers. Tapos na tayo sa 2. The second odd numbers. Dito naman tayo sa 1, 3. 1, 3 pala to. Si 5. Si 5 yung ikatatlong odd numbers. Si 5 ba ay member ng family sa Whorl or ni Ator? Yung sa plain arc, sa arches and yung sa loops. Member ba? Si number 5, hindi member ni Whorl. Kay Ator siya. Meaning plain arc. So meaning 0. Si number 5. 0 si number 5. Okay. Proceed tayo. Tapos na tayo sa first. Si number 1. Odd numbers. 3. Odd numbers din. Ikalawa. Then, ikatatlo. Si 5. Odd numbers din. Doon tayo kang number 7. Number 7. Odd numbers ba si number 7? Yes. Odd numbers. Sorry na. So, number 7 is, ano siya? Member ni Whorl or ni Ator? Okay, member siya ni Whorl. Anong equivalent number niya? 2. So, ilagay natin dito 2. Okay ba tayo yan, mga pare? Okay pa ba tayo, mga ludi? Nakakadugo na ba ng ilong? So, last. Add numbers. Then, si add numbers na naman. So, ang last na add numbers is si 9. Number 9. Hirap. Sige. Panindigan mo yan, pare. Ito. Sige, di ba? Si number 9, ano siya?
member ni Ator or ni Wall. So, kung member ni Wall, may value. Pag member ni Ator, walang value 0. So, member siya ni Wall kasi double loop si number 9. So, ano yung equivalent value niya? 1. So, ilagay natin dito. So, 1. So, nakuha na natin yung mga even numbers sa numerator at ang odd numbers sa denominator. I-total na natin to. So, ano yung total sa numerator? 16 plus 8, 24 plus 0, 24 pa rin, plus 2 is 26. Oh, 26 siya. 26. 26. 26. 26. Oh, kuha ba? Okay, 26 pa siya. 26. Then, itutotal natin si denominator, si odd numbers. So, si odd numbers, 16 plus 8, 24 plus 2. Uy, pareho sila. Uy, 26 plus 1. Okay, 27 siya. Nakalamang si denominator. So, meaning, 26, 27. But, always consider na may subsidiary na numbers na ilalagay tayo. Si 1 over 1. Given ba si 1 over 1? Yes. Si 1 over 1 is given na yan siya. Tika muna, di makuha no. Si 1 over 1, i-given na yan siya. Tandaan. Si 1 over 1, given na yan siya. So meaning given, nakuha na natin ang total na 26. 27, di ba? Ito yung total eh. Ito yung total, 26, 27. So, i-add natin kang 1 over 1. So, ang total na, ano ba to? Hindi maagi eh. Ang total na primary classification natin is 27, 28. So, siya yung ilalagay natin sa classification formula. Jesus, no. Ilupat ang kon ko pen. 27, 28. Oh. Itong si 27, 28, ito na yung ilalagay natin sa classification formula. Nakuha. Pag hindi pa nakuha, i-slow mo. I-replay. O ganyan lang. Ganyan ba kadali ang primary? Oh. Ito is primary classification. Thank you for listening and magdi-discuss naman ako siguro pag makalugar ng secondary. Oh. Ito yung primarya. So, pag malilibog pa rin, malilibog sa Tagalog, hindi maintindihan, so, replay. Kasi, talagang tinadtad ko na to. Tadtad na tadtad. Thank you.